Meron daw pong isang matandang lalaki, ang pangalan ko ay si Lolo Tasio. Siya ang pinakamayaman doon sa lugar na iyon. Pero siya rin ang pinakamasungit, pinakamatipid, pinakamadamot, at pinakawalang pakialam sa iba. Sa dami ng kanyang pera, akala po ba ninyo ay mayroong gintong puso? Ay wala. Ang totoo, lagi nakakandado ang puso niya. Parang bahay na ayaw magbukas, kahit mismong Pasko. At lagi po niyang sinasabi, kapag mayroong nasasabi sa kanya, Lolo Tasio, papasko! Sa akin sinasabi, gastos laang yan. Hindi siya nagbibigay ng papasko. Hindi rin siya nagsisimba ng simbang gabi. At kahit ang mga pamangkin niya ay hindi man lamang po makatikim sa kanya, kahit isang chocolate o kahit isang kinding hubad na sinasabi nung unang panahon. Ay isang gabi raw po, bago magpasko, habang nag-iisa siya sa kanyang malaking bahay at napakalaking bahay, biglang lumamig ang hangin. Tumigil ang orasan. At mula sa dilim ay lumitaw ang isang anino, ang kaibigan niyang matagal nang yumao, si Mang Isko. Sabi nito sa kanya, Tasyo, kaibigan. Wika nito habang pabigat ng pabigat ang mga kadena sa katawan niya. Sabi niya, Tasyo, ito ang bigat ng kasakiman ko noong nabubuhay pa ako. At kaibigan, ayaw kong maranasan mo ang sinapit ko. Sobrang nanginginig sa tako si Lolo Tasyo. Sabi niya, Isko, ano ang dapat kong gawin? Sabi namang Isko, Tasyo, may 3 pang multo ang darating. Pakinggan mo sila. At biglang naglaho si Mang Isko na parang usok. Unang dumating ang isang batang multo. Masayahin, may hawak na parol. At ang sabi nito, Tasyo, ito ang nakaraan mo. Dinala siya. Siya ay dinala sa dati niyang bahay, kung saan nakita niya ang kanyang sarili nung bata pa siya. Masayahin, mapagbigay, at takbo dito, takbo doon, tuwing Pasko, para magbigay ng mga regalo sa kanyang mga kapitbahay. Nakita rin niya ang kanyang nanay na yumakap sa kanya habang sinasabi, Tasyo, ang Pasko ay para sa pagmamahal. Hindi lamang ito sa pag-iipon. Ang Pasko ay para din sa pagbabahagi. Napayuko si Lolo Tasio. Sabi niya sa sarili, kailan ako naging ganito? Kasunod, isang masiglang multo ang sumunod. May dalang simbang gabi, mayroong bibingka at puto-bumbong. Ito ang hindi mo nakikita, sabi ng sumunod na multo. Dinala siya sa baryo. Nakita niya ang kanyang mga pamangkin. Masaya, kahit simple lamang ang Noche Buena, mga 500 pesos lang. At nakita rin niya roon ang kanyang mga apo na nagsasabing, sayang si Lolo kung nandito lamang sana siya. Nakita rin niya ang mga kapitbahay niyang hirap sa buhay. Ngunit nag-aambagan para lamang may mabigyan sila ng konting Noche Buena para sa mga may sakit na naandun sa kanilang kapitbahay. Hindi niya napigilan ang mapaluha. Sabi niya sa sarili, hindi ko alam na ganito ang kalagayan nila. At panghuling dumating, pangatlo, ay isang multong tahimik. Nakabalot sa itim ang humawak sa kanya. Dinala siya nito sa isang sementeryo at doon nakita niya ang sarili niyang lapida. Walang bulaklak, walang dumadalaw, wala man lamang makaalaala. Isang bata ang nagtanong habang dumadaan doon sa kanyang puntod. Sabi nito doon sa nanay, Nanay, sino po siya? Sagot ng nanay, sabi nila, mayaman daw yan. Pero wala naman siyang naging kaibigan nung nabubuhay pa siya. Parang pinunit ang puso ni Lolo Tasio. Ayoko ng ganitong kinabukasan. Sabi niya sa sarili, babaguhin ko ang lahat. Pangako ko yan sa aking sarili. Kinabukasan, abay siya nagising pawisan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Lumabas siya sa bahay, bitbit ang malaking kahon ng mga regalo, pagkain at pera para sa mga nangangailangan. Maligayang Pasko! Sigaw niya sa baryo. Halos lahat napatigil. Sabi ng iba, si Lolo Tasio ba yun? Niyakap niya ang kanyang mga pamangkin, nagbigay siya ng Noche Buena sa kapitbahay, nagambag din siya sa simbahan, at saan man siya pumunta, may ngiti siyang dala. At mula noon, si Lolo Tasio na ang tinawag nilang ang lolo ng baryo na may puso ng Pasko. Mga kapatid, ang Pasko ay hindi tungkol sa dami ng pera, kundi sa laki ng puso. At ang pinakamagandang regalo ay ang pagbabalik loob, pagmamahal at pagbabahagi sa kapwa mo ng kahit anong mayroon ka. At ang kwentong narinig natin tungkol kay Lolo Tasio ay parang salamin ng maraming puso natin ngayon. Mga sarado at takot magbukas.
at sanay magtago sa likod ng kaya ko naman na mag-isa ako. Ngunit gaya ng maraming kwento ng Pasko, may liwanag na gumigising kahit sa pusong matagal nang nasa dilim. Sa unang pagbasa po ating napakinggan, isang kakaibang propeta ang nagsalita, si Balaam. Hindi siya Israelita, hindi rin siya perpekto, ngunit ginamit siya ng Diyos upang magsabi ng pag-asa sa sanlibutan. Sabi niya, mayroong isang bituin ang isisilang mula sa angkan ni Jacob. Ang bituin ito ay tanda na ang Diyos ay kumikilos kahit sa mga hindi natin inaasahan, kahit sa pusong akala natin ay sarado na. Tulad ng puso ni Lolo Tasio. Hindi natin inasahan ang pagbabago, pero may bituing sumikat sa kanyang konsensya. Isang liwanag ang gumising sa kanya. Ang alaala ng pagmamahal, ang sigaw ng mga taong nakalimutan niya, at ang babala ng inaharap na walang nagmamahal. Sa ating pong mabuting balita ngayon, ay inyo pong napakinggan, tinanong ni Jesus ang mga matatanda ng bayan. Tinanong si Jesus ng mga matatanda ng bayan, sabi nila, sa anong kapangyarihan mo ginagawa ang mga ito? Hindi sumagot si Jesus ng diretsyo, dahil ang problema ay hindi sa kakulangan ng sagot, kundi sa kakulangan sa katapatan ng puso. Ayaw nilang tanggapin ang authority ni Jesus. Sapagkat kapag tinanggap nila ang authority ni Jesus, kailangan nilang magbago. Kailangan nilang magbalik loob. Kailangan nilang baguhin ang kanilang masasamang ugali. Ganito rin si Lolo Tasio nung una. Ayaw niya sa Pasko. Ayaw niya sa simbang gabi. Ayaw niya sa pagbibigay. Sapagkat ang lahat ng iyon ay may authority na humahamon sa kanyang pamumuhay sa araw-araw. Ang authority ng pagmamahal. Ang authority ng Diyos na nagsasabing, hindi ka nilikha para mag-ipon lamang, kundi para magmahal at matutong magbahagi. Amen? Kaya mga kapatid, ang Pasko ay isang tanong din sa atin. Kinikilala ba natin ang authority ng Diyos sa ating buhay? O tulad ng mga pinuno sa Ebanghelyo, marunong lang tayong umiwas, marunong lamang tayong magdahilan, at manatiling sarado ang ating isip at ang ating puso. Ang kagandahan ng kwento ni Lolo Tasio ay ito, nakinig siya. Tinanggap niya ang liwanag. Hinayaan niyang maghari ang authority ng kabutihan sa kanyang puso at doon nagsimula ang tunay na diwa ng Pasko. Sa unang simbang gabi pong ito, pinapaalalahanan po tayo, may bituing sumisikat para sa mga handang magbago. May authority ang Diyos, hindi para manakot, kundi para magligtas. Kaya mga kapatid, huwag nating sayangin ang Pasko sa isang tanong lamang na, bakit? Sa halip, hayaan nating ang ating buhay ang maging sagot sa pamagitan ng ating pagbabalik loob, pagbabahagi, at pusong muling natututo na magmahal sa ating kapwa. Amen?